Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po tayo nagbabalik sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At tayo po ay nasa 17 kabanata na ng 2 aklat ng Lumang Tipan, ang aklat ng Levitico. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna'y dumulog sa panalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na meron kang mensahe na inilalaan sa amin sa oras na ito. Dalangin namin, O Lord, na buksan mo ang aming kaisipan, ang aming puso, at kayo patuloy namin maparangalan sa Espiritu at katotohanan sa dakilang pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Sa kabanatang ito po natin masasaksihan ang kasagraduhan ng dugo or the sanctity of blood. Okay? So dito po ay ipapakita sa atin kung bakit ipinagbabawal ang pagsasakripisyo or pag-aalay sa labas ng tabernakulo. Sabi po sa verse 1 hanggang 4, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng Israelita, ito ang inuutos ko. Ang sino mang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo nang hindi dinadala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin ay nagkakasala dahil sa dugong pinadanak nito. Dapat siyang itiwalag sa sambahayan or sambayanan. Okay. So, ang tinutukoy po dito na yung pagpatay ng hayop na isasakripisyo or iaalay, hindi yung papatay ng hayop para kainin. Ano po? So, malinaw po yun. So, dito po makikita natin, na once ikaw ay mag-aalay, dapat gagawin mo yon doon sa proper place na binigay ng Panginoon. So, 'di ba? Dito makikita natin na kapag gusto mong mag-alay sa Lord, dapat mag-aalay ka doon sa lugar na kung saan niya ikaw inaasahang mag-alay. Ano po? So, kaya hindi natin pwedeng sabihin na magpupuri ako sa Panginoon doon sa place na gusto ko, tapos yung gusto mong place is hindi naman yun yung gusto ng Panginoon. Example, mayroon kasing palabas sa plaza. So, dahil may simba kami, para makapunta rin ako dun sa plaza, dun na lang ako mag-worship. So, mali po siya, So, dito makikita natin, may specific place na binigay ang Panginoon. Kaya naman, dun niya rin tayo inaasahan na mag-aalay. Nung panahon po ng mga Israelita, sa panahon ng Leviticus na to, ang mga pagano ay nag-aalay din ng mga hayop. At yung mga hayop na inaalay nila or papatay nila ay pinapatay nila kung saan yung gusto nila. So, taliwas po yun sa nais ng Panginoong gawin ng mga Israelita. Kaya nga nagpagawa ang Panginoon ng altar, nagpagawa siya ng tabernakulo. Kasi yun yung place na itinalaga niya para sa mga handog. Verse 5 to 7, sabi ang layunin nito ay upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Yan. Dapat nilang dalhin iyon sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pang kapayapaan. Umiwisik ng pari ang dugo nito sa altar ng pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at ang usok niyo ay magiging mabangong samyo para kay Yahweh. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop sa demonyo na yung kambing na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. So dito nakikita po natin, so kung hindi nga naman siya papatayin or kakatayin sa may pintuan ng toldang tipanan, ibig sabihin hindi yan para kay Lord, kundi para yun sa Diyos-Diyosan. Kaya kailangan maging maingat yung kanilang kapanahunan, and hopefully kahit sa ating kapanahunan ngayon, so kung maawit ka at ng mga awit ay inaawit mo na panlangit o para sa Panginoon, it's for God. Pero kung ang kinakanta mo ay hindi naman para kay Lord, so ibig sabihin ito ay para sa kalaban. Verse 9, sabihin mo sa kanila, sa sinumang Israelita o dayuhang kasama nila, ang magsunog ng handog na hindi dinadala sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin ay ititiwalag sa sambayanan. So dito makikita natin ang same
Talagang dito ay pinapakita na kailangan talaga kung magsusunod ka o mag-aalay ka ng hayop para sa Panginoon, kailangan ay doon ito sa pintuan ng Gordang Ipanan. So, ganun kahalaga yun para sa kanila. Verse 10, ang sino man kumain ng dugo ay kapupuotan ko at ititiwalag ko sa sambayanan. Maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa iyong buhay. Kaya nga, hindi ito dapat kainin naman maging Israelita o dayuhan man. May mga pag-aaral po na nagsasabi na sa panahon nila o yung mga pagano ay or yung iba, no, yung ibang mga samahan, no, para mapatunayan ang kanilang loyalty. Yan, uminom sila ng mga fresh blood. So, yun po ang hindi pinahihintulutan. Ano po? Yan yung ayaw ng Panginoon. And nakikita din po natin, no, at napatunayan natin na ang buhay, no, ng katawan ay sa pamagitan ng dugo. Like, for example, tayo, pag wala tayong dugo, syempre, wala na tayong magiging buhay. Yun yung gusto kong ipakita dito, yung respeto sa buhay. At iyan din ay tumutukoy sa kalinisan po. Kasi ayon sa pag-aaral, kung ang dugo na nakain may marumi, may bacteria, may sakit, so automatic meron ka din nung kakaroon ka. So ganun siya ganun yung nangyayari kung saan talagang pinapakita dito ng Panginoon, no? Yung pag-iingat niya sa atin. Concerned po siya hindi lang sa ating spiritual, maging sa ating physical na katawan o bahagi, no? Verse 13 to 14, at kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya't huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ititiwalag sa sambayanan. So dito po talaga mahigpit siyang ipinagbabawal. Ano po? At dito makikita din natin talaga na hindi sila nahihiyang sabihin na huwag to, no? Ayan, kasi dito talaga pinapakita yung kasalanan, no, na nagiging sanhi ng pagkain ng dugo. Verse 15, sino man kumain ng hayop na namatay sa peste o pinalay ng kapwa hayop ay dapat maglaban ng kasuotan at maligo hanggang gabi. Siyang ituturing na marumi. Kung hindi niya gagawin iyon, siya ay mananagot. So dito makikita po talaga natin, no, yung kalinisan is next to godliness, no? Kasi talaga po makikita natin si Lord, ayaw niya ng kalat-kalat, ayaw niya ng marumi. Same po, yan, diba? Sa kumbaga, makikita natin po dito na yung kabanalan ng Diyos, sabi niya nga, I am holy, kaya naman tayo din ay nais niyang lumakad din ng may kabanalan. So, sana po ay may natutunan tayo sa chapter 17 po ng Leviticus. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless!